Hanggang saan ang kaya mong gawin alang-alang sa pagmamahal mo sa iyong asawa? Hanggang saan ang kaya mong tiisin, wag ka lang maiwang mag-isa? Tunay ngang kapag nabulag ka ng pag-ibig, ang tama ay nagiging mali at ang mali nagiging tama. Masayang namumuhay si Magda kasama ng asawa niyang si Jacob. Subalit ang masayang pagkasama hindi magtatagal matapos masaksihan ni Magda ang isang di inaasang pangyayari na siyang dudurog sa buo niyang pagkatao. Ang mahuli niyang nagtataksil sa sarili nilang pamamahay sa Jacob at ang masakit pa nito. Sa best friend at itinuring pa niyang kapatid ang kaulayo ng kanyang asawa. Gustong magwala ni Magda sa mga oras na yon. Gusto niyang sigurin ang dalawang taksil, subalit pinangunahan siya ng takot. Mahal niya si Jacob at malapit na muli silang ikasal sa simbahan at ayaw niyang masira iyon. Dahil sa pagmamahal, kaya niyang magbulag-bulagan kahit ang sakit-sakit na. Sundan na nakakaantig na kwentong pag-ibig ni Magdalena Danica Soriano Ronquillo, ang asawang pinagtaksilan pero patuloy na pagmamahal. Jacob Lucian Ronquillo, ang lalaki mapagbalat kayo, ang taksil na asawa, at si Clarice Dayan Fonteras, ang best friend slash tinuring na kapatid, ang anay na pailalim na sisira sa pamilyang binubuo ni Magda. Tatlong karakter na mag-ahatid sa atin na magkakahalong emosyon. You've got to be kidding me. Ines na sabi sa akin ni Rebecca mula sa kabilang linya ng cellphone. Magda, you know. Rebecca, I know. I know. Daling putol ko sa kanyang sasabihin. Alam mo, pero pinagpapatuloy mo pa rin ang pagpapakasal sa hinayupak na yun at lolokohin mo hindi lang ang mga taong a-attend sa kasal mo at ang Diyos, pati na rin ang sarili mo. Are you insane, ha? You always have a choice to... To what, Becca? A choice to leave your brother? Alam ko hindi ko kayang gawin yon. I am not as strong as you. Hindi ako kasing tapang mo na makakayang talikuran ng lahat at umalis na lang bigla nang walang pasabi. Your brother needs me. He needs a companion, lalong-lalo na ngayong... Anong companion ang pinagsasabi mo, ha? Should I always remind you not to let him treat you just like his other women before? You are special. You are his wife. Alam ko. At alam ko rin ngayon, yun na lang ang papel ko sa buhay niya. Being his wife and his lover. May I remind you, again, that you are not his only lover. Natahimik akong bigla, and I reminded myself again. Hindi na pala ako nag-iisa sa buhay ng isang Jacob Lucian Ronquillo. I, Magdalena Danica Soriano Ronquillo, may be his wife, but I am not his only lover. Paano ko nalaman? Simple lang. I caught them, my husband and my best friend, in the act of lovemaking. How would I know? The expression I saw on his face last night was the same expression as he had when we were on our honeymoon, nung unang kasal namin sa West, and it hurts so much. Pero ngayon nakaharap ako sa salamin. Suot-suot ang napakagandang wedding gown para sa kasal namin sa simbahan mamaya. I couldn't leave him because of that. I believe in the power of forgiveness and love. When you love someone, hindi ka basta-basta magpapadala sa galit. Kung may nagawa man siyang kasalanan, makakaya mong patawarin siya. You always have a choice. Bumalik na naman sa aking isip ang sinabi ng kapatid ni Jacob na si Rebecca. Nakasal ko yung nasa Europa kasamang kapatid kong si Ivan at 2 taon na din ang lumipas simula nang umalis na ng walang paalam. Bes, untag sa akin ng best friend kong si Clarice Dayan Fonteras. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang gown niya sa katawan niya. Siya ay may perpektong hugis na gustong matikman ng sino mang lalaki at ang babaeng to'y ang babaeng kasiping ng asawa ko kagabi. I smiled at her at pinigilan ang luha kong tumulo. Oh, please don't cry. Ayaw mo magmukhang haggard mamaya, hindi ba? Baka mag-back out ang hubby mo. Sabi nito sabay tawa. Oh, hindi ba naman yun ang gusto niya? Ang mag-back out sa Jacob ng tuluyan at ang mapa sa kamay niya. I erased that thought in my head. Hindi tama. I treat her as my sister. Hindi tamang pag-isipan ko siya ng di maganda. Siguro sa ngayon na pagtanto niyang ito ay mali. What they did behind my back was wrong. And I forgive them kahit na hindi pa sila humihingi ng tawad. I forgive them. Pinalaki ako ng aking mga magulang bilang isang mabuting Kristiyano. At naniniwala ko na kahit ano pang gawing pagkakasala ng isang tao, you must forgive them. Nagagawa nga ng Diyos na magpatawad, tayo pa kayang tao lang? Come on, tinatawag tayo ng organizer. Sabi niya sabay hila sa akin patayo at inayos ang buhok ko tuluyan niya ng tinabing sa mukha ko ang belo. You are the most beautiful bride I have ever seen. So beautiful.
Sabi niya at nakita kong pagpatak na isang buti ng luha mula sa kanyang mata. I immediately wiped it away at gulat na tiningnan niya lamang ako. Thank you for being with me all the way, best friend. Thank you dahil sa iyong naramdaman kong may kapatid akong babae. Thank you for everything. Sabi ko sabay hawak na mahigpit sa kamay niya. Napaiwas siya ng tingin sa akin at napayuko na lamang ako. Ma'am, tara na po sa baba. Naghihintay ng bridal car. Nakangiting sabi sa amin ng organizer at ramdam kong di pa rin siya natitinag kaya naman ako nang humila sa kanya palabas ng hotel room kung saan kami nagsistay. After an hour narating na namin ang simbahan at kita ko marami-raming tao na rin ang nararoon. I saw my parents approach the car that I am into tsaka kinatok ang bintana sa may gawi ko. I rolled it down at sinilubong sila ng ngiti. You look so beautiful, Iha. Puri ni Dad at nahihiyang napayako na lamang ako. I never got used of my dad giving me compliments kasi hindi naman ako masyadong malapit sa kanya, unlike my older brother, Ian, na close kay Dad. I think I saw Rebecca. She's still in London, ma. Baka namalikmata ka lang. I said at nakita kong pagsanyas ng organizer na po pwede na akong bumaba dahil nakasarado na rin naman ang pintuan ng simbahan. Let's go, my dad said as he offered his arms for me to cling on. Thanks, Dad. Sabi ko sabay tingin kay Mama na papasok ng simbahan habang kumakaway sa amin ng Daddy. It's me and my dad left outside the church now habang naghihintay kami sa queue ng organizer para maglakad na, papasok, nang biglang huminga ng malalim si Daddy, tsaka dali-daling binilingan ako. I know I was not always around, at alam kong naging mahirap para sa iyong dalawa na ipaglaban at ipakita sa aking totoong pagmamahalan ninyo, but looking at you now, as your father, hindi ko makitang kislap sa iyong mga mata sa unang pagkakataong pinakasalad mo siya sa City Hall. Bakit? May hindi ba ako alam, anak? Malungkot na sad ito at napabitiw ako sa pagkapit sa braso ni Daddy. Gusto kong sabihin sa kanyang lahat, bawat detalye ng mga nangyayari, lahat ng detalye tungkol sa pagiging malungkot ko pero hindi ko magawa. Nakunan ako, Dad. Tanging yun lang ang lumabas sa aking bibig. No more, no less. At saka naunahang pagkakataon nakita ko, lumuha si Dad para sa akin. Para sa anak na hindi niya talaga close. He shed a tear for me. Naantig ako, na-touch ako. Pero bago pa man ako makapagsalita, nakita ko na ang senyas ng organizer na bubuksan na ang pintuan ng simbahan. Kumapit ako pabalik sa mga braso niya at nagsimula na kami maglakad. Habang papalapit ako kay Jacob, napansin ko, tumingin to sandali sa gilid at nang sundan kong tingin niya, sandaling napako ko sa aking lalakaran. Matamansang nakatingin kay Clarice. The same way he looked at me, the time he asked me to marry me for the first time. Yung matinding titig na puno ng pagmamahal at sinseridad. Napayoko ako sandali bago nagsimulang maglakad muli at mas dumihan ang pagkakahawa ko sa braso ni Daddy. I want to leave. I want to run away. Biglang sumagi sa isipan kong tumakbo mula sa lahat ng nangyari at nangyayari ngayon pero hindi ko magawa. Ayoko. Ayoko siyang iwan. He still needs me. Jacob, the broken man that I once meant, kailangan pa rin niya ako. Bigla siya nawalan ng kapatid na babae, ang nag-iisang pamilya niya, at ayoko nang mawalan pa ulit siya. Ayoko madurog ulit siya pero para ngayon, ako na mismong sumisira sa kanya, sa puso niya. Sa parehong parang sinisira akong sarili kong puso. He is obviously in love with someone else and here I am, standing like a great wall of China in between the both of them, between Jacob and Clarice. Paano nga ba nagkatagpo ang landas nila? Paano nga ba ako napunta sa sitwasyong ito? Paano ko gagawing masaya ang isang tao kung sa totoo lang, wala na sa akin ang kaligayahan niya? But still, if the only option is for me to leave, I obviously can't. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Tumingin siya sa akin at tinitigan ko ang walang laman niyang mga mata. Walang iba kundi plain green orbs. Walang konting tanda ng kaligayahan maliban sa peking ngiti na nasa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa mukha ko at naramdaman ko pa ang labi niya sa labi ko. Malamig at matamis pa rin ang lasa pero mabilis. Masyadong mabilis para matago pa itong smack. Muli kong iminulat ang aking mga mata at wala pa ring emosyon ng kanyang mga mata. Nang umarap ako sa mga tao ay napansin ko, napatingin siya sa may gamit ni Clarice at ako na may napatingin din at nakita ko ang gulat sa mukha ng kaibigan ko. Ngumiti ako sa kanya, tinawag siya para lumapit. Bes, bakit? Tanong niya at kumiti ako sa kanya.
Naramdaman ko ang pagdaos-dos ng kamay ni Jacob mula sa aking braso, patungong bewang. Picture! Sagot ko at agad tumalima naman siya. Pinapesto siya na photographer sa may kaliwang bahagi ni Jacob, kaya naman napapagitna na namin ng huli. 1? Nagsimulang magbilang ang photographer. Naramdaman kong mas sumigpit ang hawak ng Jacob sa aking bewang, kaya naman mas napadiin ang katawan ko sa kanya. 2. Napayoko ako nang naramdaman ko isang buti ng luhang kumawala. At bago pa man makapagpatuloy sa pagbilang ng photographer, agad nang inangat ko ang aking tingin at malungkot nang umiti sa harap ng kamera. 3. Ang hirap pala talagang magpanggap na masaya ka, kahit ang totoo hindi. Na kahit ang totoo durog na durog ka na. Wala eh. Eto ko, ganito ko. Mahal ko ang asawa ko higit sa sarili ko. Isang martir na gagawin ng lahat para sa taong minamahal. Flashback, when we first met. Ate Magdalena, this is my dearest brother, Jacob Lucian Ronquillo. Kuya, this is Magdalena Soriano, Magda for short, my thesis mate and my ate sa school. Pakilala sa akin ni Rebecca Marie kay Jacob ng birthday party niya. Ahead ako ng 3 years sa kanya pero naging magkagrupo kami ng in-advance niyang research na subject. Hi! Bati ni Jacob sabay lahad ng kamay sa akin. Nang nahawakan ko ang kanyang kamay, parang may kuryenteng dumaloy kaya naman agad ako napabitiw at napansin kong napakamot siya sa kanyang batok. Hello? Nahihiyang tugon ko at sabay inom ng wine na daladala ko. Sige kuya, I still need to entertain my other guest. Are you sure you're okay here, ate? Tanong ni Rebecca at sabay kaming napatango ng kapatid niya. I was left at the bar counter with him at tuwing nagtatama ang aming mga mata, agad nang umiiwas kami. So, graduate ka na? Umpisa niya. Oo. Ahead ako ng 3 years sa kapatid mo. I told him at tumango siya. Then everything was back to being awkward again. I think I need to go. Mag-8 na. Paalam ko at sabay pa kaming tumayo. I chuckled and he did the same. Nilad niya ang kanyang kamay ulit sa akin at walang pagdadalawang isip na tinanggap ko ito. Nice meeting you, Magda. Glad to meet you too, Jacob. Sagot ko at agad nang tililikuran na siya. At habang naglalakad ako, sinapok ko ang aking dibdib sa lakas ng tibok nito. Kung nahuhulog na ako sa kanya, that would mean siya ang una. Unang lalaki na nagustuhan ko sa buong 20 years of existence ko sa mundong to. I don't easily fall for boys. I've had crushes, yes, but nothing leading to more than that and they also easily fade away. Magda, are you alright? Alalang tanong ni Rebecca sa akin. I immediately brought my hand to the side at naramdaman ko pa ang pag-iinit ng mga pisngi ko. Yeah. Uuwi na ako. Alam mo naman si Dad, medyo stricto. Happy 17th birthday again. Bulong ko sa kanya at sabay kaming napahagikik. Thanks. Sagot niya at tinatid niya na ako sa may gate ng bahay nila. Tumawag naman jowa mo? I asked her at ngumiti siya na matamis. Of course, knowing both of them, hindi nila matitiis ang isa't isa kahit na napakalayo nila. The wonders love can do to human beings. It can make human go crazy and obsessed over a certain individual, and in the end it leaves the person hanging and wanting to experience more, kahit alam nilang masasaktan pa rin sila sa huli. Habang nakasakay ako ng sasakyan at pauwi na, di ko maiwasang isipin muli ang mukha ni Jacob. He is different, of course, dahil half Filipino and half English silang dalawa ni Rebecca, at litaw na litaw sa mga mata niya ang dugo niyang banyaga. His eyes are greenish and it makes me look more, how do I say this? Sagot ng isang maliit na tinig sa aking utak. Napabuntong hininga na lamang ako. I guess knowing him is a sign of a big disaster coming. Habang tumatagal mas nakikilala namin ang isa't isa. After our first meeting at the birthday of her sister, nagulat na lang ako nang inad niya ako sa account ko sa Facebook. We chat at halos hindi na nga kami nakakatulog. Later then, he asked for my number and we started texting and calling. Sinabi niya nagustuhan niya ako the first time we met and he was hoping to spend more time with me again. And we did. We dated. Nalaman to ni Rebecca and she was happy for the both of us. That was the only thing important for him. Nasang-ayon ng kapatid niya kung sakali mang magiging kami nga. It was all fast. Sinagot ko siya makalipas ng ilang linggo but I had to keep it as a secret kasi stricto si Papa pagdating sa mga maniligaw ko. We were already together for 3 months when one night, nagulat na lang ako na biglang kumutok ang maid namin sa mansyon at sinabing may tao raw na naghahanap sa akin sa baba at kausap ng daddy ko. May hint na akong siya yon, pero umaasa pa rin akong hindi. Nag-away kami ng gabi rin yon.
Sa hindi rin malamang dahilan at kilala ko siya, gagawa siya ng paraan para maging maayos kami. Bigla ko nakaramdam ng takot. Ang daddy ko ang pinakamasamang interrogator na makikilala ng sino man. Dali-dali ako bumaba ng sala at nakita ko masinsinan nakikipag-usap si dad kasama sa Jacob. My mom was there too. Kalaunan tumayo ang dalawa. Oh, here she is. Baling sa akin ni mommy at sanilubong ko sa Jacob na isang ngiti. Naglakad ako papunta sa kanila. Dahan-dahan na parang kinakwento ko ang bawat hakbang kong ginagawa. Ano nangyayari? I was expecting a drama out of the situation pero bakit parang iba? Dad? Mom? What? Jacob? Bakit ka nandito? Nalilitong tanong ko sa kanya at sinilubong niya ako na isang mahigpit na yakap. Dad, I can explain. I said at pilit ako makawala sa yakap ni Jacob. Nanatiling malungkot ang aking ama habang ang aking inay tuwang-tuwa. Nang kumala siya sa pagkakayakap niya sa akin, nagulat ako nang bigla siyang lumuhod and he fished out something from his pocket at nang pinakita niya sa akin agad na kumawala ang aking mga luha. It was a diamond ring. Everything is too fast. I know this is all too fast but I'm sure. Sigurado na ako sa iyo, Magda. Agad akong pumunta dito dahil hindi ako makatulog. Matagal na itong bumabagabag sa akin. Gabi-gabi na mo nang ginugulong utak ko. Alam kong hindi magiging maganda at kahanga-hanga ang araw-araw ko kung wala ka, baby. Sapat na ang 3 buwan para ma-realize kong ikaw na. Pakasalan mo ako pakiusap. Kung sasabihin mong ako na ang pinakamasayang tao na nabubuhay sa mundo. Please say yes. I looked at my dad. At di ko naman malayan, nasa tabi niya na pala si mommy. Then I looked at Jacob again. Dad? Mom? Kung saan ka sasaya, anak? You are at the right age. Naluluhang sabi ni mommy. Napatingin ako kay Jacob and he sure looks sincere. I love him. I will marry you. Tumayo siya at agad akong niyakap ng mahigpit. Kahit ang bilis ng pangyayari. Thank you, honey. I love you. Hinalikan niya ang noo ko at binoon ko ang mukha ko sa leeg niya. No, thank you, hubby. It was the happiest day of my life. Bata pa kami. Sobrang in love. Sobrang obsessed sa isa't isa na hindi namin kayang mabuhay na isang araw na walang isa. We then immediately filed a certificate of marriage sa City Hall. Umalma nga sina mommy at dad dahil gusto nilang maging malaki at elegante ang kasal na nag-iisang babaeng anak nila, but for me, even a single wedding at the City Hall would not matter as long as Jacob ako ikakasal. Everything was fine at naging mas masaya pa kami nang malaman kong 3 linggo na akong buntis. We were the happiest couple one could ever see hanggang sa nakunan ako. 1 buwan pagkatapos ang biglang umalis si Rebecca nang walang bakas. We were all stressed out, especially me, dahil si Rebecca ay tinuring ko na rin bilang kapatid ko. If I was sad because of Rebecca gone missing, mas devastated si Jacob dahil ang tayong pamilya na mayroon siya, iniwan pa siya. She was his only family. Dumoble pang sakit na aming naramdaman nung kinuha ng Diyos ang anghel sa sinapupunan ko. Sa laban 3 buwan naging depressed ako. Imbes na ako mag-alaga kay Jacob dahil ako ang babae, nadagdagan pa ang alalahanin niya. Then a week after I have gone through that stage, bumalik ako sa dati. Sa dating masiyahing Magda, and there, dumating ang best friend ko, si Clarice Dayan Fonteras. Isang katok ang nagpahinto sa akin ng pagluluto ko ng hapunan isang gabi. Hinayaan ko munang bantayan ng katulong ang niluluto ko at pumunta ka sa may pintuan at pagkabukas ko ng pinto'y si Clarice ang nadatnan ko at hilam sa luha ang mukha niya. I immediately hugged her at pinapasok ko siya sa loob ng bahay, pati na rin ang mga bagaheng dala niya. Nang tumahan na siya, tinanong ko siya kung ano nangyari at daladala niyang lahat ng gamit niya. Pinalayas ako ni nanay. Sabi niya nilalandi ko raw yung bagong boyfriend niya. You know I could never do that, right, Bess? Do you remember Diego? Tanong niya sa akin at saka amin naman tubig habang ako'y tumayo lamang. Diego was her boyfriend. I never really got to know him that much dahil isang beses ko parang naman yung nakita. She left him and now, boyfriend ng nanay niya ang ex niya? What? How could tita do that to you? She must believe. Ang alam niya isang puta lang ang papatol kahit pasino para lang sa pera. Kung sana matapos kong kurso ko ay di sana. Shh! Tahan na, Bes. Pag-aalo ko sa kanya nang bumukas ang pintuan at pumasok si Jacob. Bumaling ang tingin niya kay Clarice at nakita kong gulat na reaksyon niya. Hindi ko pa pala na ipapakilala ng formal ang best friend ko. They never really had a chance to meet kasi palaging hindi available si Clarice dahil sa trabaho niya.
Agad na inakay ko papatayo si Clarice at nakangiting binalingan si Jacob. Nagulat pa rin ang ekspresyon. Hubby, si Clarice nga pala ang best friend ko. Clarice si Jacob, my husband. Dahan-dahan na iangat ni Clarice ang kanyang kamay. At agad nakipagkamay si Jacob sa kanya. Hubby, pwede bang dito na muna si Clarice? Wala pa kasi silang matutuluyan. I told him. At nang binawi niya ng kamay, nakangiting tinanguan niya ako. From then on, ay nakatira na si Clarice sa amin. Naging masaya kami na nakasama namin siya. She was like a breath of fresh air for us. Siya naging takbuhan ko sa tuwing may hindi kami magkakaunawaan ni Jacob. Naging parte na talaga siya ng pamilya namin. Ginawa ko siyang bahagi ng pamilya na aking binuo. Hanggang sa nag-propose muli si Jacob sa akin ng kasal. He asked for my hand in marriage again. Pero sa simbahan na ang kasal. Si Clarice ang kasama ko sa buong paghahanda ng kasal ko. Nang gabi bago ang kasal namin ni Jacob, ay may surprise party ang mga naging kaklase namin at kaibigan ko ng college kasama si Clarice. Bakit ba ayaw mo? It would be fun. And besides, hindi ka naman siguro hanapin kaagad ng asawa mo because based from what I heard, may surprise tag party na ihanda si ni Aris para sa kanya. Let him be. And as for you, have fun. Palagi ka na lang nasa bahay. Aya sa akin ni Clarice at napaoo na lamang ako. Naging sobrang saya pa ng gabing iyon. Para naging mini reunion na rin namin yun dahil nandun din pala ang mga kaibigan ko nung high school. Na mag-alas 12 na ng gabi, sobrang lasing na halos lahat ng umattend sa party. While me on the other hand, napapatawa na lamang sa mga ginagawa ng mga kaibigan ko nung namalayan kong wala na pala si Clarice sa paligid. Lumabas ako mula sa VIP room na inuupahan ni Clarice para sa party. Pumunta ako sa counter para magbayad sana, pero sinabihan akong bayad na palang lahat ni Clarice. I thanked the teller at umalis na. I was not worried for the others that were left dahil hanggang umaga naman daw ang bayad ni Clarice para sa room. Umuwi ako ng bahay at pansin ko, patay ang lahat ng ilaw. Pumasok ako sa loob at pagbukas ko ng ilaw ay isang pulang lacy bra ang nakasabit sa couch sa sala at nang lapitan ko at damputin agad na kinabahan ako. I slowly walked up the stairs patungong second floor. Dinig ko ang mga nakakakilabot na halinghing mula sa master's bedroom. Kahit parang jelly ang tuhod ko, may sapat pa akong lakas para maglakad patungo sa bahagyang nakabukas sa pinto ng kwarto namin. At kitang-kita ng dalawang mata ko ang pag-indayag ni Clarice sa ibabaw ni Jacob. Napatras ako at napahawak sa bibig ko at naramdaman ko pa ang sunod-sunod na pagtulo ng aking luha. Paano niya nagawa sa akin to? I treated her as my sister pero ito ang binilik niya sa akin. Gusto ko silang sigawan at sampalin, pareho, pero hindi ko magawa dahil hindi ko maigalaw ang aking mga paa na para bang nakapako lang ito sa sahig. I silently sobbed at nakatakip pa rin ang aking mga kamay sa aking bibig. Nagmumurat umuungol sila na parang baliw at napatras akong muli dahil napansin kong pag-upo ni Jacob sa kama habang hinahalikan ng balikat ni Clarice na patuloy pa rin sa pagtaas baba. The way he kissed her shoulders, the way he ran his hand up down her waist. Ang tindi, hindi ordinaryong pakiramdam ng pagnanasa. Ito ay isang matinding pakiramdam. Nag-uumapo na pagmamahal. And they both shouted each other's name in the end. Habang hiningang napahiga sila sa kama, and I saw how he sweetly scooped her nearer to his body, and they both shared a sweet laugh as his hands ran up and down her arms sweetly. Dahan-dahan kong isinira ang pinto. Parang di sila makarinig ng kahit anong ingay at agad akong bumaba ng hagdan. Agad tumawag ng taxi papunta sa hotel kung saan kami magsistay para sa kasal. Para akong bombang konting oras na lang sasabog na. Nang tuluyan na ako makapasok sa loob ng kwarto, agad dinal kong numerong binigay sa akin ni Rebecca. Ako lang ang taong binigyan niya ng contact number ilang buwan pagkatapos ng umalis. Hello, Ate Magda? Your brother. Bakit? Ano nangyari? Hindi yan natuloy ang kanyang sasabihin dahil agad na napahagulhol ako. What the heck happened? He's cheating on me. Sagot ko habang patuloy pa rin ako sa malakas kong pagkagulhol. He did what? He cheated. Jacob is cheating on me at sa best friend ko pa. I can't believe this. Hindi pa ba ako sapat, Rebecca? Hindi pa ba ako sapat para makontento? Hindi ko na alam. When is the wedding? What? Letong tanong ko sa kanya. When is the shit wedding, Magda? When? Babe, who's that?
Tanong nito at may narinig akong pamilyar na boses. Who's that? Just answer me please. Sabi pa nito sabay buntong hininga. Bukas na, 3 in the afternoon Philippine time. Okay. At agad na pinutol na niya ang tawag. Habang ako'y nahiga na lang sa higaan habang walang tigil pa rin umaagos ang luha ko. Biglang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko yun sa side table at binasa kong message. From hubby. I love you, honey. See you tomorrow. Sleep well. Sweet dreams. Dream of me. Can't wait to finally marry you in front of God, hon. Can't wait. I love you again and all I could ever think of was, mahal ko pa rin siya. Kahit masakit na. Maaaring husgahan niyo ako. Martir na akong martir. Ganito nga siguro kapag bulag ka na sa pag-ibig. End of flashback. Tahimik lang ako nakangiti sa mga taong sasayawan sa dance floor. Then I felt Jacob's hand on my waist at nang tingnan ko siya, binigyan niya ako ng isang ngiti. Still a smile na walang emosyon. Akala niya siguro hindi ko nahahalatang puro peke ang ngiting binibigay niya. Di lang sa akin kundi pati na rin sa halos lahat ng taong nasa reception party namin. Now it is the time for you all to have a chance to dance with the couple. Money dance starts now. Have fun, everyone! Anunsyo ng MC at agad tumaya sa Jacob at nilahad sa harapan kong kamay niya, asking me to stand up. Noong nasa gitna na kami ng dance floor, nag-umpisa ng patugtugin ng mga sweet love songs. Kung noon sanang di ko pa alam ang pambabae niya, baka kiligin pa ako. But now, bawat hakbang namin at bawat ngiting binibigay niya, mas lalo nakakadulog ang puso ko. I love you, honey. Sabi niya and I was caught off guard kaya naman biglang napatras ako ng konti at gulat at tintigan lamang siya. How can he say that with so much ease? Na para bang he meant every single word. Ganun ba talaga kadali para sa kanya magsinungaling? He chuckled and pulled me closer at agad napahawak ako sa magkabilang braso niya. I wanted to cry but I can't. Can I have the dance to dance with the ever beautiful bride? Untag sa amin na isang bariton ng boses. Nang lingonin ko kung sino yun, agad na napasinghap ako. It was Ivan, my half-brother. I immediately took Jacob's hands off my waist at agad niyakap ang kapatid ko. That I cried silently. Then I'll have this chance to dance with the groom then. Dinig ko ang sabi pa ni Clarice at nang lingonin ko sila, nag-umpisa na silang magsayaw. They looked so happy and in love. Stop crying at wag mo rin silang titigan. Act as if they're not there. Wag ka magpapa-apekto. Maybe it was just a mistake. Maybe he learned his lesson now. It would be such a waste just to let a very beautiful, kind, and caring girl like you go, sis. Such a waste. Mas lalo kung humikbi pero tahimik na kaming lang ang nakakarinig. Paano niya to nagawa sa akin, kuya? Hindi pa ba ako sapat? May pagkukulang ba ako sa relasyon namin? Bulong ko at naramdaman ko pa ang mga kamay na tinatapik ang likod ko. Kung sakaling sasaktan ka pa niyang muli, just open this. He whispered at may pasikretong iniabot sa aking isang maliit na sobre. I looked at it, saka ko siya tiningala. He gave me such pitiful looks at mas lalo pang nasaktan ako. Remember, Magda, nandito lang si kuya para sa'yo, okay? Don't worry. Everything will be alright. Goodbye for now. And I will surely see you soon. Pero sana sa sunod na pagkikita natin, wala nang napakatangang espiritu na sumapi sa kapatid ko, okay? I want to see my bubbly sister again. Sabi niya at saka tumawa kaming dalawa ng mahina. Pinitik niyang noo ko bago siya tuloy nagpaalam. I hope okay na sila ni Dad. Napatingin ako sa envelope na binigay niya at agad na lumapit ako sa may upuang inookupahan ko upang ilagay ito sa maliit na person nandoroon. Bumalik akong muli sa dance floor at nagumpisang makipagsayaw sa ibang bisita. Han? Nalingon ko sa Jacob. Yes? Mag-CR lang ako saglit ha? Paalam niya at agad nang tumango ako. He left the grand ballroom at na magsarang pintuan ay baka bumalik ako sa pakikipagsayaw sa iba pang bisita at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagsunod sa kanya ni Clarice. Niyuko kong aking ulo pang hindi makita na ibang tao ang mga luhang nagbabadyang tumulo anumang oras. Pasalamat na rin si MC dahil tinigil na niya ang ginagawang kababalaghan. Ang mga sarili at saka pinaupo na kaming muli. Hanggang sa nagsiuwian ng mga tao, hindi pa rin nakakabalik sa Jacob at si Clarice. Then at that moment, I concluded na meron na namang nangyayaring kababalaghan. But shit, in the middle of our wedding? Hindi ba talaga nila napipigilan ang kanilang mga sarili? Sana pinagpabukas na lamang nila. I searched for my phone at ang text galing kay Jacob ang nagpakumpirma sa lahat ng hinala ko. From hubby. Han,
Sumakit biglang ulo ko. Nasa kwarto na ako. Dito na lang kita hihintayin. I love you. Dahil sa sobrang galit, nasira ko ang phone ko gamit ang dalawang kamay ko. Nabigla rin ng MC kaya agad nilang lalapitan ako at tinanong ko may problema ba. I just smiled at him at umiling. Wala. Okay lamang ako. Thank you for this night, by the way. Tamang ang asawa ko na ikaw ang pinakamahusay na MC para sa ganitong uri ng kaganapan. Ginawa mong magical ang gabi natin. Paano? Uuna na ako Nandun ako sa kwarto ng asawa ko. Paalam ko at agad na tumiriman na upang pumunta sa kwarto na inilaan para sa second honeymoon namin. When I opened the door, naroon na si Jacob at tanging boxer shorts lang ang suot. He sure did have a lot of fun. Sa alas 30 minuto ba naman nilang nawala sa party? Hindi pa ba naman sila makukontento? I erased the thought out of my head at nang makita niya ako nakapasok na, agad nang pinatay ang telebisyon. Tumayo siya at sinalubong niya ako ng halik. He seemed tired dahil na rin hindi nagtagal ang halikan namin at tinala niya na ako papasok sa banyo. Let's shower together, hon? Sabi niya at saka siya na mismo ang naghubad ng gown ko. He carried me towards the bathtub at marahang nilapag ako. He opened the faucet at pinuno ng tubig, ang maligamgam na tubig. I sat, motionless, at nakatingin lamang sa singsing na suot ko. Simula na matuklasan ko ang kanyang pagtataksil, hindi ko na maiwasang masaktan at tanongin ang sarili ko ng paulit-ulit kung hindi pa nga ba ako sapat para humanap pa siya ng iba. I thought of every possible reason kung bakit niya yung nagawa. Maybe because it was of the fact na hindi ko na ibigay sa kanyang pangangailangan niya na mga panahong sobrang depressed pa ako dahil sa pagkawala ng baby namin or kung hindi man ay baka ngayon o baka marami pang dahilan. Baka sawa na siya. Baka dahil sa sinabi ng doktor na may posibilidad na hindi na ako mabuntis pang muli. The miscarriage I had caused serious injuries sa ovary ko, pero ginagawan ko naman ang paraan yun I'm taking up medicine for me to fully recover. At nung huling check-up ko nga, sabi pa ng doktor okay na raw ako. That my ovaries are almost back to being healthy at may posibilidad na mabuntis ulit ako. Maybe I should tell him about sa sinabi ng doktor. Baka matuwa siya at di niya yun magagawa pang muli. Jacob, I want to... Shh! Let's savor this moment, hon. Pinigilan niya ako at sinimulang halikan ang leeg ko. Then his kisses went back to my lips at bumabang muli. He pulled me closer as he continued kissing every part of me, habang binubulong niya sa akin kung paano ako kaganda sa kasal. Na mahal niya ako. Pinunasan kong luha ko. Espesyal ang gabing to para sa aming dalawa. Pipiliin kong gawing espesyal ang gabing ito. Buwaba ang mga halik niya sa dibdib ko at napapasinghap na lamang ako sa kakaibang sensasyong dala nito. I love you so much, boo. Bulong niya at ako na may napatood na lamang at di yata niya napansin yun dahil patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Nakagat ko ang labi ko dahil sa sarap kundi sa sakit. Pakiramdam ko sinaksak na milyong beses ang puso ko. Pero sa halip itulak ko siya papalayo, mas diniin ko pa ang kanyang ulo sa aking dibdib. Hindi niya ako tinawag ng ganong endearment at dahil alam ko ang mga sikretong tinatago niya, alam ko rin kung para kaninang mga salitang iyon. Then that night, naramdaman ko ulit yung pagmamahal niya. Kahit alam kong di na pala ito para sa akin. Nakatalikod at nakaiga ako sa kanya at ganon din siya. I brought the blanket closer to me at naramdaman ko pa ang mga luhang nag-uumpisang kumawala sa aking mata. Tahimik akong humikpit, nararamdaman kong nilipat niya ang posisyon niya. Daan-daan akong tumayo, habang tinatakpan ng aking kahubdan gamit ang tuwalang nasa right table. Tumayo ako sa gilid ng kama, habang tinitingnan natutulog niyang mukha. Walang pinagbagong mukha niya. Parang unang beses ko siya nakilala nung birthday ng kapatid niya. Ang parehong makapal na kilay, mahahabang pilikmata, at marahil ng parehong dalawang magagandang orbs na tumangay sa akin. Lumapit ako sa mukha niya, marahang hinalikan siya sa kanyang ilong. Then he crinkled his nose at napangiti ako. He was the same man pero ang kaibahan lamang ang laman ng puso niya. I don't know exactly why he's still with me, and when in the first place hindi naman niya pwede akong iwan kahit anong oras. May choice nga siya wag akong siputin sa kasal namin but he still did. Then I remembered that this man has a pride as tall as the Eiffel Tower in France, or probably much higher. And of course may paninindigan siya. Such a great man, a very great and noble man indeed. Am I being sarcastic? Maybe. Mahal kita, Jacob. Makakaya natin to. Isang pagsubok lamang ito para mas makayang maglagpasan. At mas patatagin pa ang relasyon natin.
I will still hold on, pero sana naman ganun ka rin. Please don't succumb so easily sa nilahad sa iyong temptation. It wouldn't be easy kung ako lang mag-isang lalaban para sa ating dalawa. It should be the both of us, hubby. Please fight for what we have. Please fight for me. Bulong ko at napaupo ako sa sahig. Tumihaya siya ng higa at narinig ko pang marahang paghilik niya. Pero kung darating ang panahon ayaw mo na, nabibitawan mo na ako naman ang meron tayong dalawa, then I will still give my all to give our marriage another shot. Pero kung hindi ko na makakaya pang lumaban mag-isa, kung ano man ang meron tayo ngayon, then probably, hahayaan ko na lang habulin mo iyong kaligayahan. Kahit tatiyak masisira ako sa huli. Ganon kita kamahal, Jacob. Ganito kita kamahal. Handa ako masaktan para sa ikasisiya mo. Patuloy ko't agad niyakap kong aking mga paa at nagpatuloy sa pag-iyak ng tahimik. Why am I so freaking in love with this man? Why am I so crazily in love with him? Bakit habang tumatagal mas minamahal ko pa siya? Pero bakit siya ramdam kong habang tumatagal bumibitiw na? Ano ba ang kulang ko? The next morning, umuwi na kami ni Jacob sa bahay at adat na namin si Clarice na masaya nagluluto ng agahan para sa aming tatlo. Pagkapasok pa lang namin napansin ko na agad ang pagliwanag ng mukha ni Jacob at napaiwas na lang ako ng tingin. Naglakad siya palapit sa may kitchen counter at binati si Clarice. Good morning, he greeted her. Good morning too, lovebirds. Masayang bati ni Clarice sa aming dalawa at binigyan ko lang siya ng isang mapait na ngiti. Nilapag niya sa harap namin niluto niya mga pagkain at agad kumuha si Jacob ng isang piraso ng bacon na para bang takam na takam siya. Sabik na sabik. Wow, ang sarap nito ha. Masayang komento ni Jacob at kumuha na rin ako ng isang piraso para tumikim. It is more or less the same sa kung paano ako magluto ng bacon at napansin ko namang napamulahan si Clarice. Tumikim ako at nakuha kong atensyon nilang dalawa. Pasok na ako sa room, hubby. Sabi ko at agad tumayo at naglakad na palapit ng hagdan nang marinig kong pagtawag ni Clarice sa akin. Magda, okay ka lang ba? Tanong niya sa akin at agad nag-init ang ulo ko. I am just tired, Bess. Hindi kasi ako pinatulog yung sa Jacob eh. We slept alas 3 na ng umaga. Sabi ko at gulat na tinignan lamang nila ako. Magda, tonong gulat na gulat ang paraan ng pagtawag ni Jacob nang sambitin niya ang pangalan ko. Ah, I understand. Of course, honeymoon ninyo, hindi ba? Sige, go lang, Bess. Ako nang bahala dito sa asawa mo. Sabi nito and I smiled at her lazily. Thank you, Bess. You are my best friend talaga. I love you. Sige, tulog muna ako. Hubby? Nalingon ako ni Jacob at binigyan siya ng isang matamis ng ngiti. Kain ka lang ng kain ha? And by the way, Clarice, napalingon din siya sa gawi ko. Orange juice ang iserve mo kay Jacob. Ayaw niya ng pineapple juice eh, baka biglang mabilaukan yan. Agad tinalikuran ko sila at pumasok ng kwarto. Ngunit ilang sandali lang din lumabas ako dahil nakalimutan ko ang bag sa loob ng kotse namin. Pababa na sana ako na marinig kong masinsinang pag-uusap ni Jacob at Clarice. I need to find an apartment, boo. Klarong-klaro ang boses ni Clarice. Sinilip ko sila at nakita kong nakakandong siya sa hita ni Jacob. Nagtagis ang bagang ko at nagsitulo ang mga luha ko. No, dito ka lang magstay para mabantayan kita. Sagot ng asawa ko at agad napakagatlabi ako. His voice was so sweet, sincere, and so calm. Pero boo, baka mahalata ni Bess na... Na? They both chuckled nang ibaon ni Jacob ang mukha niya sa leeg ni Clarice. I looked away at nang lingonin ko siyang muli nakasampa na si Clarice sa kitchen counter at si Jacob nasa gitna ng hita niya at busy-busy sa pagkain. Boo, baka biglang bumaba si... Bulong ni Clarice and she moaned. Napahawak ako sa railings ng hagdan. I couldn't believe this. Wala na bang natitirang hiya sa katawan nila in broad daylight? Nagagawa nila yan? What broke my heart the most ay ang mga salitang pinakawalan ni Jacob. Hindi na yun bababa. Knowing her, it is even difficult for me to wake her up every morning. Kahit sumigaw ka pa bu, hindi yun magigising. Trust me. Tumayo si Jacob. Marahang ginawa rin si Clarice ng isang malalim na halik sa labi. Then they stared each other intently at nakita ng dalawang mata ko kung paano pinaghiwalay ni Jacob ang dalawang paa ni Clarice at kung paano niya ipinasok ng dahan-dahan ang sa kanya kay Clarice. Jacob! Alingheng ni Clarice at unti-unti nang bumilis ang paggalaw ni Jacob sa kanya. I love you so much. Kahit hirap ako maglakad, nakaya ko pa rin bumalik sa aming kwarto. I looked at the entire space at naalala ko na naman yung eksenang nadatnan ko rito noon. I slowly closed the door. Again,
not wanting them to notice, and when I locked it, napahilig na lang ako sa pintong nakasara at napaupo sa sahig at napatakip ang aking kamay sa aking mga mata. I cried silently. Kakayanin ko pa to. Alam kong darating ang araw na ibabalita siya sa akin ng katinoan. Tapos babalik siya sa akin. Papatawarin ko silang dalawa at bumuhay kaming muli ng normal na parang walang nangyari. Hindi ako bibitaw. Hindi ako bibitaw. Hanggang kailan magbubulag-bulagan si Magda, alang-alang sa pagmamahal niya kay Jacob? Hanggang kailan niya kayang tiisin ang walang pakundangang pagtataksil ni Jacob at ang malindi nilang best friend? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.